Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang ebanghelyo sa araw na ito ay mula kay San Lucas, Kapitulo 10, versikulo 1 hanggang 9. At ang ebanghelyong ito ay nakaakma sapagkat sa araw na ito ay pinagdiriwang natin ang kapistahan ni San Lucas, ang ebanghelista. Si San Lucas ay naninirahan sa Syria, doon sa Antioquia, at siya ay isang manggagamot nung siya ay maabot ng pagpapahayag ng mabuting balita sa pamamagitan ni San Pablo. At mula noon, siya ay sumunod na kay San Pablo at sumama sa ilan nitong mga misyon. At dahil dito, siya ay nakapagsulat ng 2 malalaking gawa, aklat. Ang unang-una ay ang ebanghelyo na binabasa natin, ang ebanghelyo ni San Lucas, at ang ikalawang malaking kanyang nagawa ay ang aklat ng mga gawa ng mga apostol. At sa kanyang ebanghelyo, makikita natin ang pagmamahal na naranasan ni San Lucas mula sa Diyos, sapagkat siya bilang isang hentil, siya ay hindi Hudyo, ay inabot pa rin ng pag-ibig ng Diyos. Kaya nga ang kanyang ebanghelyo ay punong-puno ng mga salita tungkol sa habag at pag-ibig ng Diyos. At ang pagliligtas na iniaalay ng Diyos ay para sa lahat. At ang kanyang ebanghelyo ay punong-puno rin ng pagtuturo patungkol sa panalangin at ganun din patungkol sa Espiritu Santo. Kaya nga sa ebanghelyo natin sa araw na ito ay ebanghelyo patungkol sa pagsusugo ni Jesucristo sa 72. At sila ay pumunta sa kanilang misyon na walang dala-dala. Sabi ni Jesucristo, huwag kayong magdala ng lalagyan ng pera, lukbutan, sandalyas, huwag na kayong makipagbatian kanino man sa daan. At naranasan ito ni San Lucas noong siya ay sumama sa misyon, sa mga misyon na ginawa ni Pablo. At naroon din ang karanasan niya sa paghihirap, sa pag-uusig. No, kaya sinabi ni Jesucristo sa ebanghelyong ito, no, isinusugo kayong parang mga tupa sa gitna ng mababangis na asong gubat. At naranasan ito ni San Lucas. Ngunit ang isang tupa ay hindi dapat matakot. Kaya nga sa misyon si San Lucas, si San Pablo at ang iba pa, totoong wala silang dala-dala na magagamit nila para ipagtanggol ang kanilang mga sarili. Katulad ng mga tupa, ang tanging tagapagtanggol ng tupa ay kasama nila ang pastol. Kaya nga si San Lucas at ang iba pang pumunta sa misyon, isa lamang ang kasiguraduhan na dala-dala nila. Kasama nila ang Diyos, ang kanilang pastol. Kaya nga sinasabi rin dito, napakarami ng aanihin, ngunit kakaunti ang mga mag-aani. At isa si San Lucas sa tumugon upang maging tagapag-ani ng Diyos. At ano ang aanihin? Ang binhi ay ang pagpapahayag ng salita ng Diyos, pag-ibig, kapatawaran at kaligtasan na alay ng Diyos. Ito ay ipinapahayag sa mga tao. At ang ani ay itong mga tao na nais dumapit sa Diyos, nais pumasok sa kaharian ng langit. At ang isang nasa misyon na pinadala ni Jesucristo, ang tangi niyang gagawin ay anihin ang bunga ng binhing na ihasik. At ano ang bunga? Mga taong mula sa kadiliman ay pumunta sa liwanag. Mula sa kasalanan ay pumunta sa kabanalan. Mula sa pagkaalipin ay pumunta sa paglaya. Mga taong noon ay walang dignidad, ngayon ay mga naging anak ng Diyos. At ito ang ginawa ni San Lucas. Ipahayag ang awa ng Panginoon at dalhin ang bunga, mga anak ng Diyos, sa kanyang Ama. At sinabi pa ni Jesucristo sa ebanghelyong ito na ang mga pinadala sa misyon ay magkakaroon ng kapangyarihang magpagaling ng mga may sakit. At ito ang ginagawa ng pagpapahayag ni San Lucas sa kanyang mga naisulat
napakaraming tao sa kasaysayan ng daigdig ang natulungan. Mga taong maaaring may pisikal na sakit o mga taong may espiritual na sakit. At sila ay unti-unting naliwanagan, unti-unting nagkaroon ng pag-asa dahil sa napakatamis na mabuting balita na naisulat ni San Lucas. Si San Lucas noong siya ay tawagin ng Diyos, siya muna ay manggagamot ng katawan, ng mga sakit na pisikal. Ngunit nang siya ay tawagin, siya ay tinawag na maging manggagamot sa mga sakit na espiritual. Kaya nga ang kanyang mga ebanghelyo ay mga ebanghelyong napakalakas, parang mga gamot na dumadampi sa sugatang kaluluwa at espiritu ng tao. Kaya nga para sa ating lahat ngayon, ang paanyaya ng Diyos ay katagpuin siya sa pamamagitan ng mga salita niya. Sa tuwing dadamputin natin ang kasulatan, sa tuwing bubuksan natin ang ating Biblia, ibinibigay sa atin doon ang kagalingan. Anumang sakit o sugat ang ating nararanasan sa ating kaluluwa at espiritu ay dadampian ng napakabanayad na pag-ibig at pagmamahal ng Panginoon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.